Okay, mayroon na naman panibagong magnanakaw sa Antipolo City. Mananalo naman congressman anak ni magnanakaw Akop. Ha? Sabi nga, hindi, mabay si Akop. Nagbibigay ng ganito, mga notebook, yes, totoo yan. Naniwala naman ako niyan eh. Kaya lang ganito yan eh. Pakinggan nyo ha. Iyo, akin. Iyo, akin. Iyo, akin. Iyo, akin. 10,000 iyo. 10,000 rin ang kanya. Di ba? So, sinong mas malaking pera? Di si Akop. Habang may project, may nakaw. Ganun lang kasimple mga kababayan. Kaya, kayo mga kababayan, mamamatay ang ama mo na magnanakaw o mamatay ang ama mo o magulang mo na may prinsipyo. Alin kayo diyan? Ha? Mga kabataan. Ngayon, kung mamatay ka, mamatay ang ama mo o mamatay ang parents mo o mahal mo sa buhay nang may dangal, or mamatay ang parents mo o mahal mo sa buhay na walang dangal, alin ka sa dalawa? Doon sa walang dangal, buhay milyonaryo ka naman. Kayo na ang maghusga doon mga kababayan. Maraming salamat. Hello mga kapensyuner. Magandang umaga sa inyong lahat. At sa lahat ng Filipino subscriber, Filipino Guerrilla Forces. Ito ay patungkol sa pensioner. Magandang balita. Kahit nahuhuli na, maganda pa rin balita dahil nag-feedback na sa akin ang PGMC, ang Pension Credit Management Center. Ngayon lang nag-feedback sa akin na kunting kimbot na lang daw. Sinasabi nila na ngayong araw malalaman ang decision, So ngayong araw malalaman natin kung kailan o ilalabas na ang increase natin. Ngayon sa differential ng 2 months, tinatanong ko pa rin kung isasama, hindi pa nasagot yon. Pero ang nasagot lang sa akin ay ngayon malalaman natin kung kailan may isasama yung kung kailan ilalabas yung increase natin, So yun lang mga kasama, mga kapensioner, kasi marami mga fake news na lumalabas na sinasabi nung Friday pa. So para to be sure, nag-chat ako sa PGMC at nag-feedback naman sila sa akin. Okay, maraming salamat sa inyong pagsusubaybay. Hintayin natin mamayang gabi siguro magpi-feedback ako. Maraming salamat. Hello mga kasama, nabulabog kagabi ang Philippine National Police, ang Western Police District dahil mayroon daw lulusob sa Malacanang. Sino kaya yon? sorry. Sino kaya ang grupo na yon na susugod sa Malacanang, o baka guni-guni lang nila dahil sa sobrang ng kasalanan ng Malacanang, naisip nila na maraming papasok, Nagkagulo sila. Nagpadala yata ng isang batalyon ng Philippine National Police doon sa loob ng Malacanang. Siguro marami siguro nagpaplano kasi sa galit ng taong bayan. Pero hindi dapat sila mangamba sa lakas ng pwersa ng Armed Forces at saka Philippine Police. Makabuo ba ng pwersa? Hindi, malibang kung manggaling sa kanila, yan ang hindi ko alam, So sa nangyayari sa ating bansa, naguguluhan sila dahil nga rin sa kagagawa nila. Silang may gawa ng problema ng bansa, Kung tutuusin talaga, dapat bumaba na si Pangulong Marcos para mahinto na ang tensyon sa Pilipinas. Alam mo kung bababa si Pangulong Marcos, hihinto na ang tensyon, Kasi siya lang naman ang problema ng bansa, na sinasabi nila na maraming nagawang proyekto si Marcos. Wala nga may ipakita,
Dapat yan ang pinapaliwanag ni Claire Castro para ang Pilipino ay naniniwala na mayroon talaga nagawa ang Pangulong Marcos, di ba? So yun lang mga kasama. Hello, kapensioner, Salamat, Commodore Cases, sa iyong pagtugon na may labas na yung aming increase. Actually, nagsabi ako noon na by March titira na ako. So anyway, binigyan mo naman, kaya lang umabot ang April. Pero salamat, Commodore Cases, sa iyong pagtugon sa aming mga kahilingan. At by April, magsimula na yung increase natin, yung 3 months na differential natin ay papasok itong buwan na ito. So yun ang napagkasunduan namin sa PGMC. So sa lahat ng mga pensioner ng EFP, baka magtanong pa yung byuda, kasama ba kami? Pensioner kasi kayo, kaya kasama kayo. Lahat ng pensioner, byuda ka man o principal, ay kasama kayo sa increase, effective April. So salamat uli. Kaya lang, mayroon pa na akong pakiusap, yung monies ng 2000 to 2013 and 2018 monies, 2018. So sana wag nyo nang patagalin. Magtulungan tayo. Alam ko, nahihirapan kayo mag-release ng pera na yan dahil may problema. Saka ko na lang sasabihin. Pero wag nating hintayin kasi baka mapikon na naman ako, mabuwang na naman ako, ay delikado na naman, magkakahiyaan tayo. So nakikiusap ako sa PGMC na alam ko naman na all your action coming from higher quarters o higher level, So salamat uli, Commodore Cases. Thank you, bye-bye. Salamat. May snappy salute. Okay, may issue ngayon na sinasabi nila 18 Marines na inimbestigahan nila na ang nasa likod ay DDS. Ngayon, ang pinapalabas na naman nila, PGMA. Ano bang totoo? Ano bang gusto nyo malaman, yung kung sino ang nagpumilit doon sa 18 Marines? O yung mga sinasabi nila na binigyan ng malita-malita? Alin ba ang focus nyo, Tibag? Ha? Tibagin kita eh. Ha? Inve director, matibag. Ano bang gusto nyo mangyari? Alamin nyo kung sino nagtulak sa 18 Marines? O alamin nyo kung sino, what I mean, ipatawag nyo ba yung mga na-involved na pangalan? Saan ba tayo? Sa magnanakaw? O sa lumalaban sa magnanakaw? Matibag. Sumagot ka, matibag. Napakatanga mo. Cross-examine ka lang nito Pasio, hindi mo na alam ang isagot. Pero nung binulungan ka, nung nagbabantay yata sa'yo, sabi mo, patawag natin para matapos na. O, di, pag alis nung nagbulong, ipatawag natin. Gago. Wala kang prinsipyo, walang niyaka. Yes, magandang araw sa lahat ng Pilipino, lalong-lalo ng Pilipino na may pakialam sa ating bayan. Muli, balikan natin ang mga issues na hindi natapos-tapos tulad ng 18 brave soldiers at marami pang iba. Dito sa 18 brave soldiers, ang daming lumalabas na kesyo ganito. Pasensya lang kayo mga kaibigan na piyesta sa amin, piyesta sa aming Nayon. Bagong Nayon 2, Barangay San Isidro, Antipolo City. Kahit hindi piyesta nito, maingay talagang paligid, kasi harap ko ay kalsada. Okay, dito sa 18 brave soldiers, ang dami mga issue na nakakapag-init ng dugo. Tulad halimbawa
na imbis ang ipatawag yung mga involved sa information, dalawa sila ipatawag. Yung nag-akusa, yung nagsabi na information, at yung sinasabi na involved. Bakit hindi ginagawa ng ating gobyerno? Sabihin na lang directly to NBI. Kasi sa ombudsman, tinanggihan eh. Tinanggihan yung complaint against those person involved ng ombudsman. Kesyo joint affidavit daw. So, lahat ng bagay na pwede nilang depensa ay gagawin nila. Pero ito yung tataka o alab ng galit, dahil ikaw na yung nagreklamo, ikaw yung nagbigay impormasyon, ikaw pa yung kakasuhan. Yan yung administration ngayon ni Bongbong Marcos. Baliktad din, hindi yung manaobserbahan mga kababayan. Baliktad na ngayon eh. Huwag ka magsabi ng katotohanan, kakampi ka ng gobyerno. Pero pag nagsabi ka ng katotohanan, kaaway ka ng gobyerno. Meaning, baliktad na. Defensive ang gobyerno, ang offensive ang taong bayan. Paano explanation nun, no? Dahil yung mga sindikato ayun ang pinoprotektahan ng gobyerno. So, ibig sabihin, ang sindikato ngayon nasa loob ng gobyerno, di ba? Tapos, ang tawag dito sindikato nasa loob ng gobyerno. Wala na ang sindikato sa labas ng gobyerno o sa komunidad. Wala na ang sindikato sa komunidad. Ang sindikato ngayon ay nasa gobyerno. Tingnan mo ang usapin. May narinig pa ba kayo na mga nagawa ng gobyerno, accomplishment, mga nahuli? Mayroon, pero madalang, isolated. Hindi katulad nitong issue na sindikato sa gobyerno. Bawat minuto, sindikato, gobyerno. Bawat oras, gobyerno pinag-usapan. Yung nagagawa o na-accomplishment ng gobyerno, buwan bago pag-usapan ang nagawa. Ulitin natin para klaro sa mga bayan, para maipasok natin sa isipan natin yung mga nagdadalawang isip baka sakaling ma-educate natin, mga kababayan, ha? Bawat minuto, bawat oras o bawat araw ang pinag-usapan sindikato sa loob ng gobyerno. Matindi, minuto, oras, araw. Pero ang accomplishment o nagawa ng gobyerno, buwan ang bilangin bago ka may makita. Grabe, So, in your analysis, isa sa gobyerno, sa publiko, dahil minuto, ilang minuto ang isang oras? 60. Ilang oras sa oras? 24 hours. Isang araw, ilang oras? Sa
Sa isang araw is 24 hours. Sa isang araw, ilan sa isang linggo? 7. Sa isang linggo, ilang linggo sa isang buwan? 4. So, balikan natin para maintindihan natin lahat, maklaro natin lahat. Ano? Bawat minuto, wag na segundo, bawat minuto, oras, araw, mayroong balita na sindikato ang gobyerno. Ang gobyerno naman, buwan ang lilipas bago ka may marinig na nagawa. Wala pa nga rin minsan sa isang buwan eh. Ganon ngayon ang ating gobyerno. Kaya kayo, na sinasabi nyo, kami ang nanggugulo. Naku, anong klaseng may utak kayo? Buksan nyo yung mata ninyo, isipan ninyo. O kasama rin kayo sa nakatanggap ng malita. Ito ang masaklap rin mga kaibigan. Ano? Ito ang masaklap. Nakarang eleksyon, special election dito sa amin, 2nd District, Antipolo City, at bumuta ako kanina. Ito, may incredible ink pa. Yan o. Kapon. Doon sa presinto, sinasabi ko, may openly, may panibago naman magnanakaw na mananalo. Kahit sino man sa kanila manalo, magnanakaw pa rin. Pero mas masaklap, ang talagang magnanakaw, ang nanalo. Anak ni Akop, ni General Akop. I'm sorry for the word, mga kababayan. Kung kayo ay makaakop, sorry ha, sinasabi ko lang ang katotohanan. Now, kung hindi kayo pabor, idibati nyo ako para malaman natin kung sino ang totoo sa atin. No? Okay. Nadagdagan ang magnanakaw. Ganon kasimple, mga kaibigan. Ha? Madadagdagan ang magnanakaw. Pero sa nasabi ko, hindi lang si Akop ang magnanakaw. Pati mga botante, magnanakaw na rin. Dahil kinonsinti nila ang magnanakaw. Now, bakit? Sabi na hindi magnanakaw. Kasi nagbibigay doon ng mga notebook, maraming binibigay sa mga kanyang distrito. Tama yan. Pero ito'y pakinggan nyo ha, mga taga 2nd District ang Antipolo o buong Pilipinas. Sayo, akin. Sayo, akin. Sayo, akin. Sayo, akin. Halimbawa, 1,000 sayo. 1,000 rin sa kanya. Ang masaklap ganito. Kasi kalakaran ito ng gobyerno. Kalakaran ito ng gobyerno noong pa man na nagkaisip ako, kalakaran na yan. Pero mas matindi lang ngayon. Okay. Porsyento. Base ako sa DPWH, yung sa COA requirements. Ha? What time nangyayari sa mga bidding. Ha? Excuse me. 60% ang napupunta sa bulsa. 40% ang na ibibigay sa taong bayan. Or minsan pa nga 35%. Or what I mean, 65%. Ha? Ang nakawan. Grabe talaga. Grabe. Grabe ang nakawan sa gobyerno. Iyan ang kalakaran ng gobyerno. Hindi ko sinasabi sa Marcos lang. Almost of the administration, pero mas grabe nga lang ngayon. Kaya ang gusto ko, mabago man ang sistema, hindi sa prosesong darating ang 2028, kahit sino ang mananalo na Pangulo ng Pilipinas by 2028, kurap pa rin ang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo yan, kurap pa rin ang Pilipinas by 2028. Hindi niya kayang baguhin abruptly. Kailangan talaga ng reboot o reboot ang ating gobyerno. So, yan, ganyan. Dapat nagpapaaraw Pinangali yata kayo. Oh, may maingay sa baba.
May maingay sa baba. Ewan, lasing yata yun. Okay, patuloy tayo. Patuloy tayo mga kaibigan. Kailan natin mababago ang bansang Pilipinas? Kung tayo ay patay na? Kaya dapat, buhay pa lang tayo, kumilos na tayo. Ano? Buhay pa tayo, kumilos na tayo. Para yung buhay natin ay may gamit na pakinabangan ng taong bayan. Bansa kong Pilipinas na minahal ko. Mula pa ako 13 anyos, natuto na ako magtanggol sa aking bayan. Kababayan ko, ako'y nananawagan sa lahat ng Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. Mag-isip kayo. Kung ihayaan na lang ba natin na tayo ay pagnakawan harap-harapan. Namiruin nyo. Sa 18 Marines na lumabas na sinasabi nila DDS ang nasa likod. Ngayon, PGM na naman ang nasa likod. Gago! Ang NBI. Bakit? Bakit ang inimbestigahan nyo yung mga nasa likod kung sino ang nagtulak sa 18 Marines? Bakit hindi nyo tingnan yung mga sinasabi, yung binibigay na information? Hindi na kayo magbabayad, hindi na kayo maglalabas ng intelligence pa ninyo, nandyan na sa mukha ninyo. Ibinibigay na nga sa inyo, hindi na kayo gagamit ng pondo ng kaban ng bayan, yung ninanakaw nyo na intelligence pan. Andyan na ang information. Papatawag mo na lang. Ang sarap mo sapukin, Direktor Matibag. Alam mo, Direktor Matibag, titibagin kita. Biruin mo, tinatanong ka ni Atty. Topacio na oo, hindi lang ang sagot. Ipatawag mo ba ang inakausahan o hindi? Wala, hindi makasagot si Matibag eh. Hanggang sa debate lang sila eh. Napakatanga ni Matibag eh. Hindi niya alam isagot, hindi niya kaya i-confront si Atty. Topacio eh. Hindi niya kayang i-confront si Atty. Topacio. Because, tandaan nyo, kahit gaano ka katalino kung mayroong palakol nakaredy sa likod mo, hindi mo nga alam ang sasabihin mo. Natataranta ka kasi baka palakulin ka sa likod. Yun yung may daga sa dibdib. Matibag. Ang pilido mo, Matibag. Tibagin ka lang pala eh. Ng klase ka. Tingnan mo ha. Ito ang observation ng Matibag ha. Ito yung observation ng Matibag. Ha? Ito. Nung parang kinakross-examine ka ni Topacio, hindi mo alam, isagot mo eh. Abogado ka, di ba? Hindi mo alam. Bakit? Hindi mo alam. Dahil mayroon na sa likod mo. Palakol. Now, kung magkuhan ka lang sa iyong kaalaman, kaya mo sagutin yung question ni Atty. Topacio, yes or no lang eh. Pero, nung binulungan ka ng isang lumapit, hindi ko alam kung yun yung bantay mo. Binulungan. Narinig ko yung bulong eh. Sabi mo na lang, oo, para matapos ang usapan. Pag-alis nung bumulong, ang sabi ni Matibag, okay, ipapatawag natin. Tingnan mo. Di na ito sila nito Topacio kasi ipapatawag eh. Hindi na ito ang debate. Ngayon, kung hindi nga sasagutin ni Matibag, hindi matapos ang pag-uusap nila. Hindi niya alam eh. Kaya binilungan. Oo na lang sabi mo para matapos na. Diyos ko naman. Mga bobo talaga ito nasa gobyerno ngayon. Eh, no? Hindi ako matalino. Tandaan niyo yan. Pero matalino ang aking isip para sa mga mandurugas. Mayroon naman ako writer kung paano gawin sa inyo eh. Pero yung talino ko, paano nyo ako
paano yung gagawin ng Pilipino, yan ang hindi pwede sa akin, mga gago. Okay, anyway, mahaba na yung aking paliwanag, no? So, mayroon naman na dagdagan ng magnanakaw sa Antipolo City, na ngayon DDS daw, ngayon Gloria Arroyo na ang pinagbibintangan sa likod. Mga tarantado sila, no? Maraming problema ang bansa. Maraming problema ang bansa. Kaya bayan ko, gumising tayo.